time guys na habang pinagmamasdan mo yung ulap at nakatingin ka sa langit ay tumutulo yung luha mo. Kasi ito yung time na nakasakay ka na sa eroplano upang pumunta sa ibang bansa upang makipagsapalaran guys. At napakasakit sa dibdib na iniisip mo na iiwanan mo yung mga mahal mo sa buhay para pumunta sa malayo at hindi mo na sila maalagaan, diba? Kaya talagang tutulo yung luha mo guys. Pero sa kabilang banda nun guys ay kailangan natin maging matatag at kailangan natin maging malakas para sa kanila kasi sila yung dahilan kung bakit naisipan nating lumayo. Sa kagustuhan nating mabigyan sila ng magandang buhay, ito yung ating naisip na paraan. I-flex ko na sa inyo ang bunga or ang resulta ng aking pagpupuyat at aking pagtsatsaga at aking pagpapagod, o diba? Ito na yun guys, nang umuwi ako sa Pilipinas ng June ako umuwi, and then July nanganak yung baka na pinapaalagaan ko sa kapatid ko. And then ito na siya guys, how many months ganito na siya kalaki. O diba, napakasarap lang sa pakiramdam na may nakikita kang ganito, diba guys? Kaya sa mga katulad ko dyan, OFW o katulad kong kadama, huwag tayong mawala ng pag-asa. Darating din yung point na makukuha natin or ma-achieve natin yung mga goals natin sa buhay, diba? Dito ko pala ginamit yung pera na nakuha ko sa amo ko ng yung indemnity ko guys, nang hindi ako umuwi ng nakaraang 2 years, diba? Dito ko siya ininvest kasi ito yung sabi ng kapatid ko na dito ko daw i-invest yung pera kasi habang tumatagal ay dumadami at wala akong masyadong kapital dito. Yung kapital ko talang dito, yung pagbili ko talaga ng baka. And then, unang bibili ka, malaking pera talaga yon. And then, pag nanganak na siya, yun na yung kwenta tubo mo guys. O, diba? Ang sarap-sarap sa pakiramdam na ganito na yung nakikita mo, diba? At ang saya-saya ko talaga na tuwing magpapasa yung kapatid ko ng video, ng mga ganito, kasi nga na parang napaka-proud lang sa sarili ko, or proud talaga ako sa sarili ko kasi kinakaya ko ito at nakakaya ko at nagagawa ko guys. Kasi sa sitwasyon ko guys ay mag-isa lang ako sa buhay, mag-isa lang ako nagtataguyod sa 2 kong anak, and then lahat ng mga pangailangan at lahat ng needs nila ay ako lang talaga yung nagbibigay guys. Mag-isa lang talaga ako nagtatrabaho guys. Kasi nga sa kasamaang palad ay sa maaga tayong nabiyuda guys. O diba? Pero hindi ako nawala ng pag-asa na darating na yung panahon na lahat ng gusto ko or lahat ng pinapangarap ko, ito ay aking makakamit. Pero ito ay hindi biglaan guys. Talagang paunti-unti lang guys. Kasi wala naman talagang magic sa buhay. Kung ano man ang gusto natin sa buhay, kung anong gusto natin marating, ay kailangan natin ng paghirapan at pagsakripisyuhan at pagtiyagaan guys, o diba? And then ito na nga guys, tumawag na naman yung kapatid ko kasi sabi niya naglalandi na daw yung nanay ng baka. E di dinala niya doon kung saan may lalaking baka kasi kailangan na siyang magpakasta. Kaso nga lang, hindi pala nila napansin at ito ay nalipasan. Kaya sabi daw na may-ari ng turo or ng lalaking baka, nalipasan na daw at hintayin na lang daw na maglandi ulit. Kaya ngayon, naghihintay na lang yung kapatid ko kung kailan ulit siya maglandi. Diba? Sayang din kasi nalipasan lang. Pero okay na yun, at least makabawi-bawi pa man din siya sa katawan niya kasi yung baby niya, yung anak niya, hindi pa yun, ilang buwan pa lang yun guys. Kaya siguro hindi pa para time, di ba? Hindi pa time para siya magbuntis ulit. Kasi kailangan din niyang bumawi na magpalakas kasi nga nanganak pa lang siya, ng ilang buwan pa lang yung nakakalipas nang nanganak siya. Ito pa nga pala yung ininvest ko guys, o di ba? Kasi habang tumatagal or habang hindi siya nawawala. Tapos wala dito masyadong kapital. Hindi kagaya sa baboy guys na kailangan mo magbili ng feeds. At ngayong panahon na yun, ang feeds talaga ay napakamahal. Kung dito ako mag-invest sa baka guys, konti lang talaga yung walang masyadong kapital. Wala masyadong gastos. Kasi ang kinakain niya ay damo. Tiyaga lang talaga sa pagpapastol sa kanya guys para makakain siya ng maraming damo at yung mga damong masustansya, diba guys? Kaya
sa lahat ng bagay sa buhay, kailangan natin maghintay sa tamang timing, di ba? Hindi naman lahat ng bagay ay nakukuha natin ng bigla-biglaan, di ba guys? Kailangan din minsan ay pagplanuhan, and then minsan din lahat ng gusto natin hindi natin nakukuha kaagad kasi nga siguro hindi yung para sa atin, and then may plano din si God para sa buhay natin, di ba guys? Ako talaga guys ay nagtitiwala lang talaga ako sa kay Lord, at sinabi ko talaga sa kanya na bigyan lang ako lagi ng lakas ng katawan, malinaw na kaisipan para magamit ko sa aking pagtatrabaho. Kasi nga malaya ako sa pamilya natin. Yan, napakalungkot lang sa side ko kasi yung mga anak ko hindi ko maalagaan. Napakahirap kasi wala din sila dun tatay. Kaya yung mga anak ko ngayon, hindi nila alam kung saan sila pupunta, hindi nila alam kung saan sila titira. Pero sana pa dumating din sa punto na maayos ko din ang lahat, di ba guys? Para at least pag maayos na yung sitwasyon nila, makakapagtrabaho na talaga ako ng maganda. Yung wala na akong isipin, kundi yung isipin ko lang ay kung yung kada buwan ay magpadala lang ako sa kanila para makaraos sila doon, di ba? At ang importante lang talaga ay gusto ko ay sila ay makatapos sa pag-aaral, di ba? Kaya yan, thank you Lord, kasi nang hiningi ko talaga yung indemnity ko sa amo ko, ay binigay din niya kahit papano. Kaya napakasaya ko ng time na yon kasi nag-stay ako sa kanya ng 2 years, and then sabi ko sa kanya, kinausap ko siya, mag-extend ako sa'yo ng 2 years kasi kasagsago ng pandemic noon nang natapos ko yung 2 years ko sa kanya. Ayaw kong umuwi kasi ang rason ay wala din akong ipon, and then napakahirap din noon umuwi kasi napakaraming kailangan gawin dahil sa pandemic nga. Hindi pa naman ako marunong sa mga online, mahina ako doon, kaya nag-decide ako na mag-extend ako sa kanya ng 2 years ulit, at kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, mag-extend ako sa'yo ng 2 years ulit, wala ibigay mo sa akin yung indemnity, kasi kaya malaking tulong din yun sa akin, at sa awa ng Diyos, naintindihan naman niya at binigay naman din niya sa akin. Kaya pasalamat din ako guys, at sa mga katulad kong OFW dyan or kadama, maging aware tayo sa mga benefits or mga karapatan natin para makuha natin, kasi malaking tulong din kahit papano, kahit konti man yung halaga niyan, kahit papano ay makakatulong na sa atin, di ba? Ako nga, hindi ko inaasahan talaga na ibibigay niya, pero nagtry lang talaga ako kasi guys, kasi hindi naman natin malalaman kung ibibigay niya o hindi kapag hindi tayo nagtry, di ba? Kaya very thankful that ako ng taon na yon, kaso nga lang yun, ang kapalit nun ay mag-extend ulit ako ng 2 years. Kaya yun, nag-decide ako na mag-extend ng 2 years. After 2 years, nag-decide ako ng magbakasyon. And then, pinayagan naman niya ako guys. O, diba? Sa buhay talaga natin, kailangan natin magplano para maging maganda na yung resulta. Diba guys? Kaya yan, nakakapanghinayang lang kasi nga hindi siya hindi siya na kastahan.